magpa-picture. Sandali. Sir, 114117. Pagkatapos po ni Mrs. Bayuga, malalabas na po yun. Karen, why don't you join us first? You want in the middle? Huh? We know where your heart is, so... Her mind might be in a different place, but her heart is... Dapat nandiyan si Tupas. Andiyan dapat si Tupas para... Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bakit nawala yung mga reporter sa harapan? Prosek na to eh. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. At nakita po natin yung cross-examination po ni Ms. Bayuga with regard to the allowances that she mentioned during the previous day, yesterday. At dito na natin may mapapakita na ang punto po ng aming cross-examination kanina ay gusto natin ipakita na yung allowances pong yan ay hindi pwedeng pansarili o gamitin pansarili ni Chief Justice. Dahil yung allowances pong yan ay para sa opisina. No? So that's clear. And if you would look at the statements of Justice Cuevas when he was being asked by Senator Trillanes, tinanong ni Senator Trillanes, ano ba yung purpose? At doon natin makikita na gustong ipakita nga ng depensa na mayroon pong kakayahan na makabili ng ari-arian si Chief Justice. So you could see na itong allowances nito seems to be they're looking at as their salbabida, no? Para ma-justify yung pagbili ng iba't ibang mga ari-arian sa kanyang SALN. So, yan po yung nakita po natin sa testimonya po at sa mga tanong ng ating mga senator judges kay Ms. Bayuga. So, if there's any questions or if my colleagues would like to. Dagdag lang po bago tayo tumanggap ng mga tanong, no? Napansin namin at tinanong po ni Senator Trillanes ito, mukhang ang sinasagot po nilang aligasyon ay yung 2.4. Naalala po natin yung 2.4. Hindi na kami pinayagan magpresenta. Yung 2.4, ang pinag-uusapan po doon yung tagong yaman. And yet, yung sagot po nila ay sinasagot po yung 2.4. Bakit po? Di tayo nakakasigurado. Let's remember that yung 2.3, ang aligasyon po ay hindi po isinapubliko o dinisclose ang kayamanan niya sa SALN. And yet, ang sinasagot po na hindi tagong yaman yan. So let's just take note of that. Tsaka dagdag dun po sa sinabi ni Rep. Tanyada, klaro din po na hindi alam ni Mrs. Bayuga kung paano ginagastos ni Chief Justice yung kanyang kinita na 21 million o binigay sa kanya. At which only underscores the fact na si Chief Justice lang po ang makakapagsabi kung paano na igastos po yung pera na yon. Hindi po siguro sapat na ipakita na meron siyang natanggap na ganon, pero ipakita po kung saan napunta po yung pera na yon. Dahil sinabi nga ni Senator Trillanes, sigurado naman marami pong gastusin yon bilang Chief Justice, yung condominium dues, yung household expenses, panggasolina, etc. etc. Siguro po, parang panghuli na lang, nasabi na ng mga kasama ko, pero makikita na natin yung pattern, no? Yung pattern ng defense, particularly for Article 2, is ipakita nila una na bakit yung mga properties dun sa Marikina ay hindi dineclare, ay sabi nila na ibenta na dun sa taong ito. Na nakita naman po natin kahapon na imbis po na si Mr. Vicente ay nakapagdala ng mas malinaw na explanation, ay lalo pang parang tila lumabo yung usapin kung talaga nagkaroon ng paglipat ng property. Nasa pangalan pa rin po ni Mrs. Corona, ang tax declaration, nasa pangalan pa rin po ni Mrs. Corona. Yung notary na pinag-uusapan po doon, na notarized ng deed of absolute sale, ay tila based on the certification ng Makati Clerk of Court, ay hindi authorized o walang lisensya. Si Mr. Vicente, ay katakataka 22 years. Siya ang bumili ng lupa. He is a man of
above average intelligence, bumibili siya ng mga bahay at lupa based on his own testimony. He should be the first one to ensure na malipat sa kanya yung titulo. Pero dahil daw mahal, ay hindi niya mailipat. Pero when faced with the fact that it only costs 3,000 pesos or less than that, at ang binabayaran niya every year na real estate taxes sa Marikina ay umaabot ng 10,000, parang hindi naman ata katanggap-tanggap na inuna mo bayaran ng 1 milyar kaysa bayaran mo yung transfer tax ng 3,000 na would have ensured na malipat na ang titulo sa pangalan mo. Tingin ko kahit saan tayo magpunta, kahit sinong tao, kapag bumili ka ng isang ari-arian, more than 2,000 square meters ang kabuuan niyan. Kung talagang ikaw ang bumili niyan, your very first instinct is to make sure that the title is transferred in your name. But that did not happen. Hindi ho namin alam kung may relasyon na sila magpinsan ni Chief Justice. Hindi nangangahulugan na matagal na siyang nandun, ibig sabihin siyang may-ari. But like I said, instead of it helping the defense in showing na kaya siya hindi diniklara dahil hindi na sa kanila, ay parang tila lalo pang lumabo kung talagang totoong nagkaroon ng lipatan. 1992, 1990 na benta, pero 1992, dineclare pa rin nila. Meron silang sinasabi minsan na kaya daw merong 1992 na na-declare sa SALN na Marikina, baka yan po yung Ayala Heights. Pero yung Ayala Heights property ay binenta nila nung dekada 2,000 na, around 2001, 2002, nung ibinenta yon. Pero nowhere does it show up after 1992 sa SALN din. So sabi nga po namin, parang sa kanilang pagpapaliwanag, talagang balubaluktot na minsan na pag kumaliwa sila, meron hong hindi may paliwanag. Pag kumanan sila, hindi rin may paliwanag. So it really just supports the fact that the Chief Justice has to really show up to be able to explain all of this, especially since yung deed of absolute sale, testigo din siya doon. Nakapirma na naman siya, nandun ang kanyang pirma doon sa deed of absolute sale na yon, ay importanteng magpakita siya. Paukol din po kay Ginoong Vicente na tumistigo kahapon. Yung notary public po, pag talagang naipakita po na hindi po, wala po talagang ganyong notaryo, ang implikasyon po nun sa batas ay, pag may notaryo kasi, considered public document po ang isang kontrata. Bagamat yan ay between two private individuals o dalawang pribadong individual, pag once na notaryo yan ay considered public document. Ang implikasyon po niyan, pag public document, pwede ipresenta sa korte at may presumption na valid at totoo yung sinasabi niya. Kahit na hindi na ipresenta yung parties sa isang kontrata. Pag napakita po na yung notaryo ay hindi ayon sa certification ng Makati office, walang ganong klaseng notaryo, nagiging pribadong dokumento yan. At although tama yung depensa nung sinabi nilang ito ay valid between the parties, ang implikasyon po niyan, wala tayong public record niyan. Kung sinasabi po doon na nangyari yun noong 1990, sila lang ang nakakaalam po doon. Sino po yung dalawang nakakaalam nun? Yung isa nasasakdal po dito. Sino yung pangalawa? Witness o testigo nung nasasakdal. Kung doon naman sa testimonya, kung baga hindi corroborated po yung testimonya ni Ginoong Vicente. Sa totoo lang, madali pong i-corroborate yan kung totoo talaga yan. Kung talagang siya ay binili niya yan noong 1990. Pwede nilang ipresenta yung broker dahil nasabi na may broker ho. And yet, ano po yung sinabi ni Mr. Vicente, hindi niya maalala kung sino yung broker. Sabi niya si Mrs. Tapos hindi niya maalala. Yung witness, tinanong sa kanya, may dalawang witness. Yung isang witness, si Chief Justice Corona. Yung isang witness, rehina something, di ba? Hindi maintindihan yung sulat. At sinabi ni Ginoong Vicente, hindi na niya maalala. So, kumbaga, what do we have? We have the testimony of one witness, the buyer. We have and who is the other party to the transaction? It is the one who is being sued. Yung nasasakdal mismo. So para ano yung motivasyon nila? Siyempre, ipoprotektahan nila yung sarili nila. No? So wala tayong independent verification na talagang nangyari yun noong 1990. So yung sinasabi ng depensa kanina sa kanilang press con na, ano yan, noong 1990, naisip ni Chief Justice na ma-impeach siya? Hindi nga, kasi pag simulated yan, hindi natin alam kung talagang 1990 nangyari dyan eh. Kung hindi valid po yung notaryo, hindi natin alam kung talagang nagkaroon ng kontrata noong 1990. Panghuli na lang po siguro, pagdating doon kay Mr. Vicente, naobserbahan din po at na-report na si Mr. Vicente po ay nagpunta rito sa Senado.
hinatid dito at sinundo ng isang sasakyan na ang plaka ay SEJ 953 na na-validate na po namin is registered. It is a Toyota Camry 1996 model beige na ito po ay pagmamayari ng Supreme Court of the Philippines, Padre Faura Street, Ermita, Manila. Now, sa amin po, importante yung ganito dahil parati po namin sinasabi, certainly the Chief Justice is entitled to his defense and in fact, he has lawyers already defending him. But it is important, just like any person who is a respondent for a case pursuant to his, the performance of his public functions, you cannot use the resources of your office. So the fact that this matter or the resource of the Supreme Court is being used to ferry witnesses to and fro, I think smacks of some violation pertaining to the misuse of government funds when it comes to that. There's a huge difference as far as we are concerned because the House is performing a constitutional duty. We are effectively the prosecutors or like fiscals. So as fiscals, in a sense, we are entitled to do that. But like I said, it brings to the point again that really it's high time, I think, for the Chief Justice to think about seriously to insulate the Supreme Court to go on leave. I think that we've been making this call not to weaken him or anything to that effect, but effectively it is to insulate the other members of the Supreme Court so that they are not accused of any bias, that they are in fact performing their functions normally as expected of with integrity, independence, and competence, and absolute probity. So ito po, parang nakakadagdag po sa mga pagdududa na baka nagagamit po ang Korte Suprema at ang kanyang resources pagdating sa personal na pagtatanggol at defense ni Chief Justice mismo. Sige po. Sir, doon na po sa trial kanina, observation lang, assessment doon sa ano ba napatunayan ng prosecution doon sa mga naging pagtatanong sa cross-examination po sa testigong si Araceli Bayuga? Ano yung mga mahalagang puntos na kagaya ng sinabi nga po natin kanina, ang punto talaga na gusto natin ipakita doon na yung allowances po ng ating punong maestrado na tinanggap po niya ay hindi po pwedeng gamitin, no, sa kanyang pansarili. Yun yung whole point ng cross-examination kung titignan ho ninyo. Kaya iniisa ng abogado yan kung ano itong ibig sabihin nito, kung yan ba ay considered office expense, representation, etc., etc. At ito ay lalong pinatunay sa pagtatanong po ni Senator Trillanes kay Justice Cuevas, no? Dahil gustong sabihin ni Justice Cuevas na may kakayahan si punong maestrado Corona na bumili ng iba't ibang ari-arian. Ngayon, ang tanong, yung kakayahan ba yan ay dito kinukuha sa allowances na dapat hindi ginagamit sa pansariling interest? So, yun yung kwento. Panghuli okay, yung hindi income, andito na po yung mga centers natin, hindi niya po pwedeng, in their attempt to bloat their income para palaking 21 million, merong 780,000 SC Christmas allowance, binibilang nila na ito daw ay salary or bahagi ng income. Nakasulat mismo sa ebidensya nila, it is a Christmas allowance meant to augment expenses for subsidy of SC cash raffle and donations to charitable institutions. Dalawang items po yun, nag-amount po ng 780,000 at saka 840,000. Hindi po ito sahod. Ito po ay pwede lamang gamitin ng Chief Justice for a given purpose sa sarili nilang ebidensya. Ano po yung purpose? It is intended as to augment for donations to charitable institutions. Unless charitable institution po yung Bellagio, hindi po pwedeng gamitin ito. So ang point natin is, what you only count are actual salaries. There is an attempt in our mind to bloat his salary to mislead the senator so that the senators will think he has actually 21 million. But if you actually remove all the given miscellaneous expense accounts yun kumbaga expense, it is intended, pag pinipirma mo, sinasabi mo na ginamit ko ito for a given purpose.
hindi ito po pwede mong i-deposito, hindi mo pwede ipambili. Tulad nitong dalawang ito, pwede mo ba ipambili ng ibang bagay? Pwede mo bang i-deposito? Hindi. Pwede mo bang gamitin? So all in all, sa rough estimate namin so far, ang pwede lang niyang mabilang na talagang compensation na pwede niyo may uwi, cash gift, etc., ay nag-amount lang ng a little over 12 million. So as to the rest, those are all part and parcel of expenses na kabahagi ng kanyang trabaho. Po, thank you po. Senator Escudero. Before we broke off, the prosecution was verifying the records regarding the status of the claimed assets, hard assets that were not included in the SAL-N. Mr. President, if I may, bago po sumagot ang kagalang-galang na Chief Prosecutor, tinatanong ko po ito para mailagay sa tamang perspektiba ay nagaganap sa harap natin ngayon. 24 na ari-arian, di umano, ang nasabi noon sa akin, ewan ko ngayon kung ilan, ang pag-aari ni Chief Justice Corona, subalit 5 lamang ang nasa SAL-N at ang sinusubukan patunayan ng depensa, hindi kanya yon. So, nagka-countdown ho kasi kami dito, ilang senator judges. Pwede po ba malaman, ilan po ba yung napatunayan ninyo? Tingin nyo, napatunayan ninyo? Ginoong Pangulo, base doon sa offer of evidence na sinabit namin at inadmit ng impeachment tribunal, merong Real estate muna. real estate lang po. Real estate lang po. Real estate, real properties, merong 21 titles covering 21 properties. Nasabi ko lang na 24 dati kasi yung 24 na yon, yung 3 doon ay parking lots na wala namang title. So naging 21 lang ngayon at 21 including 3 parking lots doon sa Beladio. 21 kasama na ho doon yung 3 parking lots. Tama So, po. Yung bang mga parking lots ay kasama sa titulo ng kondo? Hiwalay po yun, Ginong Pangulo. At sa 21 titles na to, meron ditong 3 titulo ng 3 parking lots. 3 tituladong parking lot. Tama po. So, 24 nung una dahil nasama nyo yung 3 parking lot na walang titulo, kasabay na ng titulo ng unit. Tama yan. Pero yung asset din yun eh. Yung parking lot, asset din yun dahil may value yun. Tama po. Okay. Gaya na nasabi ko, Ginoong Pangulo, sinusubukan po namin mag-countdown kkung tutugma yung pinapresentang ebidensya na magkabilang panig. So 21, kung tatanggalin ko ho yung parking lot, 18. Kasama po ba dito yung exhibit HHH ninyo na nagpresenta kayo ng ebidensyang binenta na po ito? To make it... Tinitingnan ko lang, Apa. chinecheck lang po kung ano yung HHA. Hindi, Kasama na po yun. sandali lang. Ang dati 24, di ba? Tama po. Tinanggal ninyo yung 3 dahil na parking lot yun. Dahil walang titulo po yung 3 yun. Walang titulo. So, 21. 21. Tama po, Ginong Pangulo. Ang may mga titulo yan. Tama po. Pero yung 3 na walang titulo, kanino yun? If I may answer, Mr. President, Yeah. kasama na ho yun nung condominium certificate of title kung saan nakadikit yung mga parking lot na yun. Kung hindi ako nagkakamali. Tama po yan. Okay. So yun kwan yun. One asset yun involved in one title. Yes, sir. Okay. Now, may I ask, sa 21 na banggit nyo, 3 doon, parking lot, kasama na ba doon yung lupa sa Pansol, Quezon City
na ayon sa Exhibit HHH ninyo, which is an absolute deed of sale, binenta na? O nilabas nyo na ba yun sa 21? Pansol. Kasama po yun sa 21 properties. But in your own exhibit, HHH, deed of absolute sale, binenta na ito. Nabenta na po ito noong 2010. Kailan nabenta? Pinapacheck ko lang po, pero ang pagkakaalam po namin dito, Ang date received po sa Register of Deeds ay April 13, 2010. correct, 2010. Pero ang sinama namin yon kasi nung may mga dates na year-end na dapat kasali pa yon sa kanyang sa SALN ng Respondent Chief Justice. So, na hindi sinali. So kasama po Kasama sa sa 21. Yes. Kasama rin po sa 21 yung 7 na di umano pinatunayan ni Ginoong Vicente na siya na raw ang may-ari. Kasama po. Tama. Kasama din po ba dun sa 21 yung pag-aari ni Miriam Rocco na binili daw niya? Inallege po ba yun na kasama sa 21? Hindi po. Ngayon, kung mag-a-arithmetic ko ako ng konti para masubaybayan ko at ma-appreciate ko rin yung ginagawa ng depensa. 21, 3 parking lot. So, kung aalisin ko yun, 18. 18. Pero may Ina-account ko lang, Manong Ping. 18, 7, so 11. 5 ang kiniklaim ni Chief Justice na kanya. So, ang so far, wala pang tangka na ipaliwanag. Hindi ko sinasabing tatanggapin namin o papaniwala namin, ay 6. Hindi po. Kasi, Hindi, yung 5, inaamin naman niya eh. yung hindi namin, Yung walang hindi niya tangka. inaamin na lamang ay 6. Yung walang tangka pa na pagpapaliwanag. Wala pang tangkang ipaliwanag. Yun. Tama po. So, yun ang hinihintay natin gawin kung sakasakali ng depensa. Tama po yan, Ginoong Pangulo. Ngayon, sa pera naman, sa bank accounts, para din makita namin kung saan papunta itong lahat nito. Base sa inyong teorya, magkano ba yung cash on hand ni Chief Justice kumpara sa kanyang, dineklara sa kanyang SALN? Nalituho kasi kami ng konti dun sa mga bank accounts dahil may inopen, may kinlose. Ang isang pahayagan, tinotal po lahat ng amounts na lumabas. Hindi naman ho dapat ito total yon dahil may nilabas, may pinasok. Sa inyong teorya po, magkano po ba yung cash on hand dapat niyang dineklara? Para makita rin po namin kung pumapantay ba yung ebidensyang tinatangkang ipresenta ng depensa dun sa nais nilang ipaliwanag na diferensya. Yung during the break, ang kinumpute po namin, based dun sa offer of evidence, yung real property lang po. At a later hindi time, namin, Mr. President. At a later time, we will submit it. Just so that we can do a matching of the allegation and the answer of both the prosecution and the defense, that we can weigh how it has been answered thus far. Yeah, but and if the defense is still online with respect to being on issue on Article 2. Yes, but it was previously asked in the previous hearings of this honorable tribunal. And ang klaro lang doon na 2010 ay at least yung cash 3.5 ang sasalin at 31.5 million yung present ng prosecution na pagmamay-ari ni Chief Justice. Now, Pero with respect sa ibang taon po, isumiti po namin yan para mapaliwanagan lalo si Senator Escudero. As a final point, Mr. President, just for the record, in relation to the question of Senator Trillanes a while ago, it was my understanding that the ruling of the presiding officer in the Senate Impeachment Court in disallowing evidence to be presented on Article 2.4 is that in barring it, ang assumption natin doon, I don't know if it was in caucus or in plenary, was that if it is proven by the prosecution, although we said not properly alleged, that there is income or there are assets in excess of income, the law says there is a presumption that it is ill-gotten. And therefore, the burden shifts from the prosecution to the defense to prove that it is not ill-gotten. In which case, the prosecution can present, during rebuttal perhaps, evidence to prove otherwise. Kaya nga sinabi namin, sa ngayon, hindi kayo pwede magpresenta ng ebidensya. And I think that's the tendency of the witnesses being presented by the defense now.
to try to explain and prove the sources of income. At ang iniintay din po namin, sana dumating tayo sa puntong yon, Justice Cuevas, pinapalabas yun, sinong may-ari, saan galing yung pera. Ang iniintay din po namin ay yung paliwanag kung bakit wala doon, ano yung nandun, at saan ba matatagpuan doon sa dokumentong tinatawag na SALN, yung mga kanya pa, at yung inaamin niyang kanya, nakapangalan man sa kanya o hindi. Darating naman po tayo doon, di po ba? Tiyak na darating po kami ron. Thank you, Mr. President. Thank you, Your Honor. Thank you, Congressman Tupas. Thank you. Thank you. Senator. All right. All right. Proceed. The minority floor leader. Magandang hapon, Mr. Senate President, sa magkabilang panig. Gusto ko lang, nakatayo na rin po si Justice Cuevas. Payagan niyo po na i-pursue ko lang po yung point ni Senator Judge Trillanes at ni Senator Judge Escudero. Naintindihan ko po kasi yung kahapon nyo present na witness tungkol po dun sa lupa sa Marikina. Kasi halimbawa po, no, pinatabulate ko sa staff ko yung properties na nasa SALN and yung properties na wala. So yung properties na wala, isa-isa yung pinapaliwanag or I assume na umpisa pa lang yung kahapon kung bakit wala sa SALN. So yung kahapon, maliwanag sa akin na sinusubukan yung patunayan na hindi naman sa kanya yon. So bakit niya ilalagay sa SALN? So yun po, maliwanag sa akin yung part na yon. Pero dun po sa tanong ni Senator Trillanes, nakikita ko po yung point niya. Kasi po, ang ruling ng korte ay yung 2.2 at 2.3 ang ating nililitis. Ibig sabihin po, yung whether or not there was a filing ng SALN at ayon sa prosecution, kasama din dito, whether or not accurate at tama po ang dineklara sa SALN. Pero ang sinabi po ng korteng ito, hindi pwedeng magbigay ng ebidensya ang prosecution tungkol sa ill-gotten wealth. So, nung pinakita nyo po ang witness na to, magandang hapon ma'am, at pinalabas na 21 or 22 million ang kinita niya in 10 years, or if I just do a simple mathematical, although hindi ganun ka-accurate, something like 2.1 or 2.2 million a year, hindi ko rin po sobrang maintindihan at this point in time, hindi ganun kaklaro kung ano ang pinapatunayan ng prosecution sapagkat pinatabulate ko rin po ang summary ng mga pondong ipinakita ng prosecution, assuming we will admit all of that and assuming tama po yon. For example po, let's say in the year 2009, ang SALN declaration is 2.5 million, pero ang lumabas sa mga bank accounts ay 9.178501 million. Or for example po, ng 2010, ang SAL declaration is 3.5 million, pero kung tama po ang addition namin, sa tatlong bank account, 31,752,623 or yung 2009 po, to be clear, 9,178,501. So by showing us that he made 2.1 million a year, how is that, how do you relate that to the point na ang pinapatunayan or dinidisprove or pinoprove dito is that mali ang final ng SALN. Hindi naman pinapatunayan dito kung sapat ang kinita ng Chief Justice. Kasi sinabi na natin pag ill-gotten wealth, hindi kayo pwede magpresenta ng ebidensya. So even assuming the CJ, the Chief Justice made 7, 10, 15 million this year or last year or the years before, hindi yun yung point as of now. Ang point as of now is na-deklara ba to sa SALN. Unless po, yung pinapatunayan nyo, yung sinasabi ni Senator Escudero, that because you believe that the presumption kicked in, because ang naging total is 31.752 million, there is now a presumption that this is ill-gotten, and you're trying to prove that it is not ill-gotten. So, pwede po bang pakiklaro lang iyon? Because if you're just trying to show to the public that hindi corrupt at may pinagkunan, I understand that. But hindi naman po yun ang issue sa korte. Now, if you're trying to prove something else sa korte, let me give you this opportunity to clarify it to us and make the connection. So what is the connection between his income and his declaration sa SALN? Well,
we will be dealing with that aspect of the litigation, Your Honor, not only through the testimony of this witness, Your Honor, but there are other witnesses in connection that we will be presenting in connection with the additional income. So this made is by preliminary. Right, Your Honor. Okay, I think that's the only thing that we wanted clarified. Because In other words, this is not the totality of the Okay. evidence for the prosecution in order to establish the non-culpability of the Honorable Chief Justice, Your So Honor. this is step one. Correct, Your Honor. But you agree with us that the issue here is the filing or non-filing of the SALN and the accuracy of the SALN. Well, I do not think the issue will deal on the filing or non-filing, Your Honor, because that is admitted by the evidence of both parties. You will recall, Your Honor, please, you will recall that even at the start of the presentation of the evidence, the representative of the Supreme Court who brought those documents here have them marked at the instance of the prosecution. And they are all the SALNs, Your Honor, covering period 2002 to 2010, Your Honor. And we also adopted it Yes. as our own evidence in order to show that it is not true that there was no compliance with the requirement of preparation and filing. Yeah. Now, yes, Your Yes, Honor. you're talking about the physical filing or And the presence of the SALN, which we all admit Correct, Your Honor. is there. I'm just the reason I termed it as an issue, filing or non-filing, because if my memory serves me right, ang paliwanag po ng prosecution, pag hindi accurate yung filing or may mga falsities, it is tantamount to non-filing. That's why I'm not ready to make a decision on that, and I know the defense is saying no, that is not the case. Correct. And you read the law and 6713 and the implementing rules on that day na diniscuss natin. I just wanted na ibalik po yung tanong ni Senator Trillanes to make sure na ang pinag-uusapan po natin dito, not whether hindi issue whether or not corrupt si CJ or whether yung pera ay galing sa masama o mabuti. Ang pinag-uusapan dito, whether or not yung SALN niya ay final at na-declare ba o hindi or may paliwanag ba. In layman's term, Opo. Sir Counsel. Opo. Opo. I'm satisfied with that. Yun po ang aming tatangkayang patunayan sa mga darating pang mga testigo at Yes. ebidensya ng defense, Your Yes. Honor. As of this moment, we are not, I have to confess, Your Honor, and very candidly at that we are not yet prepared to jump into conclusions, Your Honor, unless our basic evidence are already on record. I will accept that. I just wanted to be fair to both sides. Yes. Dahil unfair naman sa prosecution kung sila hindi pwede mag-adduce ng evidence to prove ill-gotten wealth, and then ang defense ay pwede namang mag-adduce ng evidence to prove na hindi siya ill-gotten. But tama din naman po si Senator Escudero that as long as the amounts are over what is declared or what his income, what is his legitimate income, there is a presumption that kicks in. And of course, we will give you all the latitude to dispute that presumption. But as you said a while ago, you do not even believe that the presumption already applies or that we should presume that the amounts named in the bank account is over and above. Your Honor, please, I regret very much to not be able to give my conformity to such kind of an articulation, Your Honor. We are of the different persuasion, and we will prove to this honorable court that even assuming there is discrepancy or quite a difference in the making of the return, which may be considered inaccurate, Your Honor, that is not a ground in our thinking. Yes. Or as We a ground say- for impeachment, Your Honor. Yes, we Now, simply second- don't want to confuse the issues, but Yes, Your I'm Honor. more than satisfied, and I thank you, Counsel, for clarifying that. Thank Thank you, you, thank Mr. Senate President. Thank you also, Mr. Chair. Mr. President, may we recognize Senator Lacson before The the gentleman from President pro tem. Cavite is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. Pahintulot po ninyo na basahin ko lang yung konstitusyon, yung napatungkol dito sa ating pag-uusapan sa Article 11, Section 17. Okay. Ang sinasabi po rito, a public officer or employee shall, upon assumption of office and as often thereafter as may be required by law, submit a declaration under oath of his assets, liabilities, and net worth, period. Meron pa pong karugtong, hihinto na lang po muna ako doon. Ang understanding ko po, pag sinabing submit a declaration under oath, ang understanding ko po, dapat totoo, tapat, at eksakto.
Hindi po ba? Tama po, sapagkat kung hindi ganoon, walang katuturan, walang kahulugan ang provision na yan. Kaya ko po Kung kahit binasa, kung kahit ano i-file, okay na. Bali wala po yan sa magaspang na pangungusap. kaya ko po binasa para magabayan na rin kayo sa pagpipresenta ng inyong depensa na sa ganun hindi tayo wayward. Salamat po. Gusto rin po naming marinig kung paano ipapaliwanag ng nasa sakdal o yung impeach official, in this case, yung ating Chief Magistrate. Dahil alam nyo po, sa mga naipresenta ng prosecution, tatapatin ko kayo, nagkaroon po ng doubt, in my mind at least, na meron talagang basihan yung impeachment complaint. Ngayon, ito po'y nakabitin po doon. Dahil gusto ko marinig yung paliwanag at pwede po mawala yung doubt in my mind kung maganda ang inyong paliwanag o paliwanag ng inyong kliyente. Tama po yun. Salamat po sa inyong pagbibigay paalala sa amin. Pero kung inyo pong mamarapatin, pahintulot ninyong sabihin ko, hindi naman si Justice Cuevas ang ebidensya, Your Honor. Hindi nga We po. have to call for witnesses, we have to present documentary evidence to prove our point, Your Honor. Irrespective of what Justice Cuevas may be articulating here or postulating, that is nothing. Because Tama they po do not yun. consist of evidence, Your Honor. Pero kayo po ang lead counsel, kaya sabi ko, magabayan ko kayo para tama yung ating pinag-uusapan dito. Salamat po. Salamat po. Thank you. Thank you. So proceed. Senator Estrada, Mr. President. The President Pro Tem. Thank you, Mr. President. Isang katanungan lang puro sa lead prosecutor ng prosecution panel. Isang katanungan lang, Congressman Tupas. Ibabalik ko lang yung aking dating tanong nung araw tungkol dun sa mga titulo na allegedly pagmamay-ari ni Chief Justice Renato Corona. Yung pong ipinresenta yung sa media, yung 45 titles, ibig sabihin ba ho, hindi nyo po sinuri yung ipinresenta nyo sa media na 45 properties, sapagkat lumalabas po ngayon, ayon sa computation ni Senator Escudero, na 21 titles minus 3 because of the parking lot, at yung 7 ay pinatunayan na nung witness kagabi, si Mr. Vicente, 11 na lang ang dapat patunayan. At yung 5 doon, out of the 11, ay inaangkin na ni Chief Justice Corona. So, 6 na lang yung patutunayan ng depensa. Ibig ba sabihin nung presenta nyo yung sulat ng LRA, ay hindi nyo nilinis yung mga pagmamay-ari ni Chief Justice Corona, basta lang ibin-broadcast nyo sa publiko yun? Did you just make it appear that Chief Justice Corona really or truly owns those 45 properties? Yes, una-una, mahal na Pangulo, yung hindi 6 na properties yung papatunayan ngayon kasi merong 21, at least 21 properties 21 yung minus in-offer. 3. Minus 3 because of the parking lot, as I understand correctly. No, actually 24 siya, minus 3. Oh, Kaya 21. naging 21 siya. Alright. Nung nag-request po kami doon sa Land Registration Authority at ang binigay sa amin nung araw na yon ay merong 45 properties. At may presumption of regularity. Ang sa amin po, sa isip namin, in good faith, may presumption of regularity. Yung official functions and acts of agencies, especially po yung Land Registration Authority, na siya po yung custodian ng records. At nailagay po namin yon sa aming motion. Actually, naalala ko it was January 13 ata, nung nag-submit kami dito sa this honorable tribunal ng isang motion at na-attach yun. So, pero as we go along, sinuri namin yon at after namin sinuri, 24 plus 3, which is 21 properties, ang in-offer namin during the offer of documentary evidence. Yun po ang nangyari, Ginong Pangulo. So inaamin niyo po ngayon, Congressman Tupas, na hindi po 45 properties ang pagmamay-ari ng Chief Justice? Hindi po 45. 21. 21. Or even less? 21 po. Kasi yun ang offer of evidence po namin sa aming
exhibits po 21 titles.